अरे कुछ लेकर आई हो, दिखाओ। हाँ दिखा दो। किंडर जॉय पिंक कलर का बच्चों वाला है यार, बच्चों वाला है, लेकिन इसके अंदर ये बहुत मजे का होता है। इसके अंदर से कुछ प्यारे प्यारे गिफ्ट निकलते हैं ना। मैंने एक लेकर लाइट निकली थी उधर अंदर रखी है। Noong June 2, 2025, isang dalaga ang malagim na natagpuan sa loob ng sariling bahay. Mabilis na kumalat ang iba't ibang haka-haka mula sa honor hanggang sa simpleng pagnanakaw. Ngunit sa pagpapatuloy ng investigasyon, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas na naglantad ng isang malalim at nakakabahalang kaisipan sa lipunan ng Pakistan. Ang kasong ito ay isang mahalagang paalala kung paano ang isang tagahanga ay maaring maging isang halimaw. Si Sana Yusuf, isang 17 years old na dalaga mula sa Chitral, ay naninirahan sa G3 sector sa Islamabad. Kakatapos lang niya ng FSC o katumbas ng grade 12 sa medical field at pangarap niya maging isang doktor. Tulad ng karaniwang dalaga, aktibo si Sana sa social media, partikular na sa TikTok at Instagram. Ang kanyang mga nilalaman ay sumasalamin sa pang-araw-araw sa buhay ng isang kabataan. Mayroon siyang mahigit 700,000 na followers sa TikTok at lampas 500,000 sa Instagram. Ngunit sa dami ng kanyang tagahanga, may isa roon ang patuloy na nakabantay sa kanya. Ito ay si Omar, isang 22 years old na binata mula sa Faisalabad. Si Omar ay isa ring social media influencer at model na may humigit kumulang 70,000 na tagasunod sa kanyang pangunahing account. Ang tunay niyang pangalan ay Omar Hayat, ngunit sa social media kilala siya sa palayaw na Kaka. Si Omar ay isang ordinaryong binata na tila walang ibang layunin sa buhay kundi ang mag-scroll sa TikTok. Nang mapansin niya si Sana, sinimulan niya itong i-follow sa social media nang walang tigil. Malinaw ang intensyon ni Omar mula pa sa simula. Nais niya magkaroon ng koneksyon kay Sana at handa siyang gawin ang lahat para dito. Paulit-ulit na binaliwala at tinanggihan ni Sana si Omar sa social media hanggat maaari. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Omar. Sa halip na sumuko, naglakbay siya mula Faisalabad patungong Islamabad para lang makilala si Sana. Sa hindi malamang paraan, nakuha niya ang address ni Sana at naghintay siya sa labas ng bahay nito ng maraming oras, umaasa na makikita niya ang dalaga. Sa kabilang banda, bagamal isang influencer si Sana, ayaw niya magkaroon ng personal na koneksyon kanino man, kaya't patuloy niyang tinanggihan at iniiwasan si Omar. Dumating ang June 1, 2025, pinagdiwang ni Sana ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya. Bagamat June 2 ang sinasabing tunay niyang kaarawan, noong June 1 niya ito sinasa pamilya at kinabukasan, June 2, ibinabahagi niya sa kanyang social media ang video ng pagdiriwang. Noong June 2, si Sana ay nasa loob ng kanilang bahay, abala sa pagbabasa ng mga mensahe at pagbati mula sa kanyang mga tagahanga sa kanyang bagong bili na iPhone. Sa oras na iyon, wala ang kanyang ama at kapatid sa bahay. Ang kanyang ina at isang panauwi mula sa Chitral lamang ang kasama niya. Ngunit naroon din si Omar sa Islamabad. Walang tigil siyang naghintay sa labas ng bahay ni Sana ng 7 hanggang 8 oras. Umaasa na makita niya ito. Ipinarking niya ang kanyang motorsiklo sa kanto ng kalye malapit sa bahay ni Sana. Naghintay si Omar sa labas ng 6 hanggang 7 na oras, ngunit tumanggi pa rin si Sana na makipagkita. Sa halip na umalis, nanatili si Omar at sinimulan niyang obserbahan ng mga tao sa paligid ng bahay ni Sana. Kung sino ang lumalabas at pumapasok at kung kailan wala ang mga magulang ni Sana. Di nagtagal napansin ni Omar na wala sa bahay ang ama at nakababatang kapatid ni Sana. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, umalis din ang ina ni Sana. Inakala ni Omar na nag-iisa na si Sana sa bahay at madali niya itong malalapitan. Ngunit hindi niya alam na kasama pala ni Sana ang kanyang tiyahin na bumisita mula sa Chitral. Sa pag-akala mag-isa si Sana, umakyat si Omar sa pader at pumasok sa loob ng bahay. Ayon sa ilang ulat, nanlaban si Sana at sinabihan si Omar na umalis. Ngunit hindi lang upang silayan o makipag-usap lang sandali ang pinunta ni Omar. Naglabas siya ng armas at sa maikling distansya, inatake niya si Sana. 2 sa dibdib, dahilan upang bumagsak ang dalaga. Sa matinding takot, dali-daling nilapitan ng tiyahin ni Sana ang dalaga habang mabilis na tumatakas si Omar.
Naglakad siya palayo sa bahay bago sumakay sa kanyang motorsiklo at nagmamadaling umalis. Ngunit bago siya tuluyang umalis, kinuha ni Omar ang cellphone ni Sana mula sa pinangyarihan ng insidente. Bakit? Upang walang mahanap na ebidensya ang pulisya sa kanilang investigasyon. Sa panahong iyon, ang telepono ni Sana ang tanging paraan upang matukoy kung sinong pumaslang sa kanya dahil maibubunyag nito na si Omar ang tanging tao na patuloy na sinusubukang kontakin si Sana sa loob ng maraming araw. Dahil si Sana ay isang personalidad sa social media, mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagkasawi ng gabing iyon. Sa ilalim ng matinding panggigipit na ito, agad na nagsimula ang pulisya ng Islamabad sa kanilang investigasyon. Bagamat walang nakitang direktang ebidensya sa pinangyarihan ng insidente, nakakuha ang pulisya ng isang CCTV footage at ang mas mahalaga, mga saksing nakakita kay Omar. Kasama rito ang bisita ni Sana mula sa Chitral. Ang paglalarawan niya sa suspect ay tumugma sa lalaking nakita sa CCTV footage. Dito nagsimula ang paghahanap kay Omar. Nagsagawa ng iba't ibang operasyon ang pulisya sa Islamabad at sa mga karatig bayan upang matagpuan si Omar. Sa investigasyon, nireview ng pulisya ang 130 na kamera at 300 na phone calls. Sa tulong ng lahat ng ito, natagpuan ng pulisya si Omar sa Faisalabad. Sa oras ng pag-aresto kay Omar, na-recover sa kanya ang cellphone ni Sana at maging ang armas na ginamit niya sa pagpaslang sa dalaga. Ito ang inihayag sa isang press briefing. Ayon sa Inspector General of Police or IGP ng Islamabad, ang lahat ng detaling ito ay nagmula sa pulisya ng Islamabad at sa pamilya ng biktima. Kinumpirma din ng IGP na matapos arestuhin, inamin ng salarin ang kanyang nagawa. Batay sa kanyang pag-amin, tinawag ng IGP ang pagpaslang na ito bilang isang repeated rejection case, isang pagpaslang na resulta ng paulit-ulit na pagtanggi. Inarehistro ng pulisya ng Islamabad ang kaso ni Sana sa ilalim ng Section 302 ng Pakistan Penal Code. Sa ngayon wala pang naipataw na parusa, ngunit si Omar ay nasa kustodiya na. Mahalagang linawin na hindi nagdilim ang paningin ni Omar sa galit. Hindi niya ginawa ang lahat ng ito dahil sa matinding damdamin. Lubos siyang nasa katinuan. Walang anumang hakbang sa kanyang plano ang ginawa niya ng biglaan. Sa halip pinag-isipan niya itong mabuti at pinlano. Nililinaw ito dahil sa ganitong uri ng kaso, madalas ay may mga taong nagbibigay ng argumento na ang salarin ay kumilos dahil sa pagkapigo, galit o bigla ang kahihiyan o kaya ay dahil sa matinding damdamin. Sa kaso ni Sana, wala tayong nakitang ganoon sa sitwasyon. Mula mismo sa mga detalye, balikan natin ang pagpunta ni Omar mula Faisalabad patungong Islamabad. Ang pagdala niya ng armas, ang paghihintay na umalis sa mga lalaki sa bahay, ang pagpasok sa loob at pag-atake kay Sana at maging ang pagkuha ng telepono. Lahat ay planado. Hindi natin alam kung gaano katagal nang nasa isip ni Omar ang lahat ng ito o kung gaano niya ito katagal pinlano. Ito ay isang kaso ng pagpaslang at mula sa simula ito ay iniulat ng media bilang pagpaslang sa isang babae. Ngunit sa kasamang palad, ang ilang tao sa Pakistan ay may kakaibang galit o pagkamuhi sa mga influencer at tinignan ang buong kaso sa ibang paraan, marahil na rin sa kanilang tradisyon o paniniwala. Sa bawat ulat tungkol sa pagpaslang, napakaraming komento ang nagdiriwang, nagsasabing mabuti nga, nilinis ang lipunan, masamang ugali, masamang kahihinatnan, nararapat lang sa mga ganyan. Tandaan, hindi pa tapos ang investigasyon, hindi pa kumpirmado kung ito ay isang kaso ng honor o isang ordinaryong pagpaslang. Si Omar ay bahagi rin ng ganitong pag-iisip. Hindi niya matanggap na ang isang influencer na para sa kanya ay naroon sa social media para libangin siya ay kayang tanggihan ang kahit anong gusto niya. Ang komento naman ng iba kung sisimulan pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari, mapagtatanto daw na mula sa honor hanggang sa mga kaso ng repeated rejection, ang lahat ay problema raw marahil ng male ego. Dahil naniniwala daw ang mga lalaki na kung gusto nila ang isang babae, ito ay nagiging kanilang karapatan. Ang pagtanggi mula sa isang babae naman ay hindi itinuturing na isang karapatan, kundi kawalan ng respeto. Sinusubukan nilang bawiin ang kanilang kontrol sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan. Ang pag-iisip na ito ay hindi nabuo ng mag-isa. Ito ay normal na daw sa lipunan, lalo na sa Pakistan. Isang malaking issue sa pagpapatupad ng batas sa Pakistan ay hanggat hindi umaabot ang mga kaso sa social media,
Hanggat walang nagpapakita ng galit o protesta at hanggang walang nagdadala ng ebidensya sa pulisya ay hindi aaksyon ng pulisya. Hindi nila sineseryoso ang anumang kaso. Kung mayroong magsumbong sinasabi na issue lang ito ng pamilya o kaya naman daw ay dahil sa takot ay hindi na nagre-report ang mga biktima. Dito ang pulisya ay nagdudulot din daw ng victim blaming. Kung mayroong magsumbong sa istasyon ng pulisya, ang biktima pa ang sinisisi at kung ano-ano pa. Ang isang pagpaslang ay binibigyang katwiran batay daw sa karakter ng babae. Ang kaso ni Sana Yusuf ay isang nakapanlulumong paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili at sa kung paano natin hinuhubog ang ating lipunan. Ano sa tingin nyo ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!